unang toy na re-review natin for today. This is the Playmates Teenage Mutant Ninja Turtles Leonardo. Now before we start kay Leo, special shout out muna sa Kids Company for sending this Leonardo para reviewin natin dito sa channel natin. So once again, Kids Company, thank you for sponsoring this video. Now if you buy this Leonardo, ganyan klaseng packaging, meron siya sa harap and sa likod and at the side, on the other side, and on top and at the bottom. There you go. And pag na-unbox natin dito si Leo, ang first accessories na meron tayo dito is ito ulit yung kanilang mga shurikens. Yan ang details niyan. And we also have here dalawa na may suction. Yan o, suction yan. Ang pumapit sa glass na may hawakan din dyan si Leonardo. Maganda yung pagkakagawa nila dito. Hindi siya mukhang suction na nilagyan lang ng hawakan para mahawakan. Yung pagkakagawa sa kanya talagang parang yun talaga yun. Gamit niya doon. Which is okay Maganda yung pagkakagawa nila dito. And next accessories, let's proceed naman sa katana dito ni Leo. Ayan yung details niya. Soft rubber lang din yung katana niya dito, so mabilis mabend. Kayo na lang siguro ang mag-straight. Again, ang maganda dito sa mga weapons nila is even yung hawakan, talagang kinulayan din nila, which makes the weapon much better. Let's move right along dito kay Leo. Check natin yung details niya. Ayan. Nakasmirk din si Leo. Parang pang-kontrabida yung ngiti. Ayan pa yung details niya. Ang ganda ng pagkaka-green niya. Gusto ko yung pagkaka-green ni Leonardo dito. And iba na rin yung strap niya dito. Siya lang yung may pa-slant ng ganyan. Ayun, may lagayan siya dyan ng kanyang katana. Wherein, pwede mo matanggal. Pwede mo ma-unstrap sa kanya. Ayan, ganyan siya. Magiging itsura yan. So, itong lagayan niya ng katana, pag wala ito, bitin yung strap niya. So, kailangan mo nung lagayan ng katana niya para ikabit mo yan dyan. Para mai-connect mo itong, hindi na lang ginawang isang buo para mailagay mo yan dyan. Then, may option ka na wala itong lagayan niya ng katana. Yan pa iba niyang details ni Leo. And para sa articulation naman ni Leo, yung head niya, narorotate din niya ng ganyan. Wala na rin siya look up and look down. Yung shoulder niya, ganyan ng arms wide open yan, na pwede pang mataas yan ng ganyan. And narorotate din niya ng ganyan. Wala din siyang elbow bend, pero narorotate yung elbow niya ng ganyan. Yung kamay niya, narorotate lang din niya ng ganyan. Wala nang any ab crunch, and yung pagdating sa legs niya, mahirap ulit yung articulation din sa legs niya. Kahit na narorotate niya ng ganyan, may konting up and konting back lang ng ganyan, yung pinaka-legs niya. And that's all. Wala nang knee bend and wala rin articulation sa paan niya. Let's try out na itong kanyang mga shuriken accessories. Pag hinawakan ni Leo yan, ayan, yan ang itsura niya dyan. And then, try na rin natin yung isa niyang accessories dito, which is yung may pang suction siya. Ang galing din ng hawakan nung brown kasi sakto sa daliri niya. Dalawa lang yung daliri niya dun. Sumasakto din. Yan, ganyan. And then, itong kabila, ganyan. Yan. Okay, and then ang mangyayari dyan, pwede yung ikapit si Leonardo sa mga walls ninyo. Syempre dito, hindi natin matatry kasi tela yan Hindi siya smooth na surface, so hindi siya kakapit talaga doon. Try natin dito. Try natin dito sa box ni Krang kung kakapit siya. Kumapit ka dyan. Yun, kumapit. Kumapit si Leo. Diba? So, maging ganyan ang itsura niyan. Ang kulit. Pwede siya sa mga ref. Pwede siyang gawing parang ref magnet. Try pa natin yung kanyang main weapon, which is yung kanyang katana. Okay, washing. Nice. Ganda, no? Yun nga lang. Hindi niya pwedeng ma-criss-cross yung katana niya kasi nga limited yung articulation niya. Pwede mo rin ilagay itong mga katana niya dito sa lagayan niya sa likod, which is maganda pag nilagay natin yan dyan. Yan, no? Ganda, okay, di ba? Yun, no? Para sa height ng Leonardo natin na to, ang height niya is around 4.75, almost 5 inches na rin siya. And maganda niyan, compare pa natin siya sa brothers niya tulad ni Raphael, ni Mikey, at ni Warfreak Donnie. Ipasok na rin natin ang ating BST AXN, Bubble Walker Krang, Playmates, Rocksteady, Playmates, Bebop. Yan. Ang ganda rin nila tingnan kahit na magkakaibang line ng laruan nito ng Teenage Mutant Ninja Turtles ko. Isama na rin natin sa height comparison ang ating Buzz Lightyear,
Buzz from the Lightyear movie. Ating Toy Biz Beta Ray Bill, knockoff version na si Gladiator Hulk, at ang ating MCF Doomsday. So yan ang ating high comparison. If you are planning to buy this Leonardo, ang price range niya sa mga local market natin is 799 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makuha ng Leonardo ninyo. There you have it now guys. Ito na ang ating Playmates Teenage Mutant Ninja Turtles Leonardo. What do you think of these figures? If they go for you or no for you, whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, tulad ng sinabi ko doon sa iba niya ating review ng Ninja Turtles natin, I think mas mag-e-enjoy talaga kayo kung integrate nyo sa display ninyo yung diorama nila. Kasi magaganda eh. To be honest, magaganda yung mga ibang accessories na included dito sa mga Ninja Turtles na to. Itong kay Leonardo, itong section niya na to, magandang accessories din ito eh. So, yun nga lang, hindi mo ma-maximize yung accessories niya na yan kung nakaganyan lang siya. Mukha lang siyang may hawak na satellite dish dyan. Pero yun nga, kung i-display nyo siya na meron kayo mismong diorama na pwede niyang pagkapitan, mas mag-enjoy kayo pag nilaro nyo itong Leonardo natin na ito. Pero kung magre-rely lang talaga kayo sa weapon niya and then kung anong articulation lang ang meron siya, medyo makukulangan talaga kayo kasi kulang naman talaga yung articulation nito. Wala nga silang elbow bent, wala silang knee bent. Even sa legs nila, medyo limited lang yung articulation. So, makukulangan at makukulangan talaga kayo. Kaya nga, the best way para mas na-enjoy nyo itong mga figures na to is kung gagawan nyo sila ng diorama and dun nyo sila ipi-play around. Lalong-lalo na kung isasama nyo na yung ibang turtles natin and ma-integrate nyo rin yung mga accessories na meron yung bawat isa. Mas okay sana eh. Okay din naman sila sanang tingnan. Pero for me, yun pa rin talaga. Mas mag-e-enjoy talaga kayo kung i-display nyo sila ng may kasama ng diorama. But looking at them right now, parang okay din naman eh. Pag nagsama-sama na sila sa iisang frame, ano? Kung talagang pang di-display mo lang sila, I think goods na rin naman na itong mga Ninja Turtles na ito.